Alleluia, Alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakatutulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ng Panginoon sa hapong ito. Sabihin nyo nga po, thank God, I am blessed. Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, thank God you are blessed. Mas malakas. Sabihin natin ng malakas, thank God we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ng Pong Jesus Nazareno. Sapagkat si Jesus Nazareno ay hindi nagkukulang sa atin. Amen? Lagi niya tayong pinagpapala. Amen? Kaya nararapat lamang na siya ay ating papurihan at pasalamatan. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa hapong ito. Sabihin niyo nga po, pusong mapang-unawa. Sabay-sabay nga tayo. Mas malakas. Sa English niyan ay discerning heart. Yan ang pinakapuso ng ating mabuting balita. Pusong mapang-unawa. Sapagkat dito ay sinasabihan ako at pinapaalalahanan tayo ng Panginoong Hesus na sa ating mga nangyayari sa ating mga paligid, ako at tayo ay pinapaalalahanan maging magkaroon ng pusong mapang-unawa, a discerning heart. Bakit? Kasi sa mga nangyayari sa ating mga paligid,
sa mga sinusugo ng Diyos sa ating buhay at sa aking buhay, mayroon siyang iniiwang mga aral. Amen? Amen? Bakit? Hindi lang sapat na ako at tayo ay matalino. Hindi sapat yun. Kailangan ang katalinuhan ay sasamahan ng karunungan. Bakit? Sapagkat kung puro talino na lang ang ginagamit ng buhay ko, ipipilit ko dapat ito ang mangyari. Kapag hindi ko nagustuhan, ayoko na niyan. Taliwas yan. Anong ibig mong sabihin, Father? Anong sabi sa ating mabuting balita? Sinabi ng Panginoong Hesus, pinatugtugan ko kayo ng plauta, pero hindi kayo nagsisayaw. Kami ay nanambitan, hindi kayo tumangis. In short, ikaw ay sala sa init at sala sa lamig. Hindi mo makita ang kahulugan ng mga iyon. Dumating si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At anong sabi ninyo? Inaalihan siya ng masasamang espiritu. Bakit ginawa ni Juan Bautista yan? Sapagkat siya lang naman ang kahuli-hulihang propeta bago dumating ang Panginoong Hesus. Siya ay nag-aayuno. Siya ay hindi umiinom ng alak. Bakit? Sapagkat gusto niyang ipakita sa madla na kailangang may magbago sa ating mga buhay sapagkat darating na ang Mesiyas, darating na ang tagapagligtas. Pero nakinig ba sila kay Juan Bautista? Hindi. Kasi ang tingin nila, si Juan Bautista ay inaalihan ng masasamang espiritu. Subalit sa mga nakinig kay Juan Bautista, lalo tigit ang mga makasalanan, sila ay nagpabinyag. Bakit? Nakita nila ang sinasabing mensahe ni Juan Bautista. Darating na ang Mesiyas, kaya kailangan magbago. Nung dumating ang Panginoong Hesus, anong sabi ng Panginoong Hesus sa ating mabuting balita? Nung dumating ang anak ng tao, siya ay kumakain, umiinom, nakikisama sa mga makasalanan. Ano ang sinabi ninyo? Yan ay matakaw. Yan ay maglalasing. At kaibigan ng mga publikano. Ay di baga napakalinaw na sinabi ng Panginoong Hesus, ako ay naparito upang hanapin ang nawawala. Ako ay naparito hindi para sa mga banal, kundi ako ay naparito para sa mga makasalanan. Kaya nga nung ang Panginoong Hesus, ay naging tao, nakipamuhay sa akin at sa ating lahat, maliban sa kasalanan, ang hinanap niya ay ang mga nawawala. Ang mga tinaguri ang makasalanan ng lipunan. Bakit? Para bigyan sila ng pag-asa. Hindi kayo iiwan ng Diyos. Nagbibigay siya ng pag-asa, bagamat kayo makasalanan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago sa inyo. Subalit, ang mga taong nakapaligid sa kay Jesus, ano ang sabi? Maling turo yan. Napakaganda ng sinasabi ng unang pagbasa mula sa sulat ni Apostolo San Pablo kay Timoteo. Pinaalalahanan ni San Pablo si Timoteo, Timoteo, maging huwaran ka ng sambayanan. At isa sa katangian ng isang taong mabuting halimbawa sa lipunan man o sambayanan ay ang mapangunawang puso, a discerning heart. Sapagkat kapag ikaw ay taong mayroong discerning heart, hindi ka basta-basta magdedesisyon. Hindi ka lang basta magsasabi, ganito yan, hindi. Ikaw ay mananahimik, pagninilayan, at pagdarasalan mo ang mga gagawin ko at gagawin natin bago natin to gawin.
At ang isang taong mapangunawang puso, hindi lang sarili niya ang pinakikinggan, pinakikinggan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Yan ang magandang paalaala ni Apostol San Pablo kay Timoteo. At yan din ang paalaala ni San Pablo sa atin, na kahit tayo ay simpleng mga deboto ni Jesus Nazareno, ako at tayo'y inaanyayahan na maging mabubuting halimbawa sa buhay pananampalataya. At kapag nagagawa ko yun at nagagawa natin yun, natutupad ang sinasabi sa kahuli-hulihang mga pangungusap ng ating mabuting balita. Ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kapag meron akong mapangunawang puso, nakikita ko na ang nangyayari sa paligid ko ay galaw ng Diyos. Na kapag ako'y merong mapangunawang puso, merong ibinibigay na mensahe ang Diyos sa akin. At kapag yan ay nakuha ko, then ang karunungan ng Diyos ay laging nasa sa atin. Kaya nga meron tayong kasabihan, di ba? Ang lumakad ng matulin kung matinik ay malalim. Ang lumakad ng mabagal, matinik man ay mababaw. Yan ang ititunuturo ng ating Panginoong Hesus. Hindi lahat minabadali. Hindi basta-basta agad merong ganito. Hindi. Pinagninilayan yan. Inuusisa, sinusuri. Pero sinasamahan din yan ng panalangin. At yan ating hinihiling kay Jesus Nazareno na magkaroon ako ng puso at magkaroon din po kayo ng pusong mapangunawang puso. Bumabalik ako ngayon dito sa dambana ni Jesus Nazareno sapagkat sa loob ng isang dekada, si Jesus Nazareno ay naging tapat sa akin. Sapagkat si Jesus Nazareno, kahit ako man ay makasalanan, nananatili siyang tapat sa akin. Ako'y bumabalik dito sapagkat binabalikan ko ang naging karanasan ko sa Kanya. Sapagkat minsan, nakaupo din ako dyan sa kinauupuan ninyo. Mayroon akong panalangin kay Jesus Nazareno. May kahilingan ako kay Jesus Nazareno. At kayo din po na nakaupo dyan at nakatayo dyan, may kahilingan at panalangin kayo kay Jesus Nazareno. At ibinigay niya iyan sa tamang panahon. Hindi sa panahon ko, kundi sa panahon niya. Kaya ako din ay nagtiyaga katulad ninyo, sumimba din ako dito, namanata din ako dito. At ito ang regalo ng Jesus Nazareno. September 17, 2015, naordinahan akong pare. Regalo ni Jesus Nazareno ang aking pagkapari. At ngayong ako'y nasa isang dekada na ng aking pagpapari, ang aking hiling pa rin kay Jesus Nazareno, samahan niya ako sa aking paglalakbay. Nanawa ang pag-ibig niya ang siyang bumalot sa akin bilang isang paring naglilingkod sa kanyang kawan. Na ako'y bigyan niya ng pusong mapangunawa upang nang sa ganon, mas marami akong maakay pabalik sa Diyos Ama. Para mas marami akong maakay patungo kay Jesus Nazareno na siyang biyaya ko at biyaya nating lahat. Totoong mapaghimala si Jesus Nazareno. Amen? Amen? Kung si Jesus Nazareno ay mapaghimala, pues huwag tayong magsasawang magdasal, mamanata, at magdebosyon sa Kanya. At magiging mas magandang ating pagdidebosyon, pananalangin, at pamamanata sa Kanya kung mayroong nagbabago sa sarili ko at sa sarili natin. Nang pagdidebosyon, pamamanata,
at pananalangin kay Jesus Nazareno ay nagiging mas mabunga kung ito'y nakikita sa buhay ko at buhay natin. Nawa si Jesus Nazareno na siyang nagbigay ng biyaya ng pagkapari sa akin 10 years ago, ay siya din magbigay ng biyaya ng kinakailangan ninyo sa araw-araw. Tapat si Jesus Nazareno, hindi siya marunong bumali sa kanyang pangako. Oo, nadadapa ako at nadadapa tayo, pero aalalayan at itatayo pa rin ako at itatayo pa rin tayo ni Jesus Nazareno. At ang dasal ko, nawa si Jesus Nazareno, bigyan tayo ng mapangunawang puso upang nang sa ganon, makita ko, makita ninyo, malaman ko, malaman ninyo ang mga mensahe na ipinahihiwatig niya sa buhay ko at buhay natin. Amen? 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 Pagpalain po kayo ng poong Jesus Nazareno.